أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب زدنا علما وارزقنا فهما، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinaparating natin ang salam sa ating mga kapatid sa Aqeedah at sa Manhaj as-Salafiyah, at pini-welcome natin kayo sa programang ito na pinamagatang ang Tinig ng Salafiyah. Dito pa rin sa DXUM 819 kHz sa dahil ninyong mga radyo at live sa ating Facebook page, Abu Ziyad Abdurrahman Kadiraw. Meron lamang tayong mahalagang topic na kailangan nating sagutin at bigyang linaw sapagkat gumugulo sa isipan ng karamihan. At ito ay isa sa mga naipadala ng isa sa ating mga estudyante na statement ng isang kapatid sa Islam na tinanong sa social media, "Salam Ustad, bakit wala sa mga post at videos mo na sabihan mo ng masama yung mga Asha'ira or Salafi or Shia?" Okay. The question itself is, yung mismong question na yon is somehow tricky, no? Na nagbibigay ito ng kaisipan sa mga mambabasa at sa mga sumusunod sa page ng daiya na ito na paninirang puri maituturing ang pagsasalita sa akida ng tao. Una sa lahat, nakailang beses nating natalakay dito, higit pa sa, this program has been running even before the existence of Facebook. Dito pa lang sa station, ano yung dapat natin i-correct sa usapin ng akida, kino-correct na natin noon pa. So itong statement na ito, tanong na ito, gives ang reader na magbabasa nito, nagbibigay siya ng kaisipan na patungo sa sang-ayon doon sa tanong na para bang paninirang puri nga ang tawag sa pagsagot sa talakay sa akida. So isa-isahin natin. Ang gabay, ikasabi niya, hindi mo yan mapipilit sa mga tao, kahit mismo Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi niya napilit tito niya dahil hawak ni Allah ang gabay. Ang gabay sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, for your information, nasa dalawa yon. Hidayatul Tawfiq wa Hidayatul Irsyad. Ang Hidayat Tawfiqiyya at ang Hidayat Irsyadiyya, magkaiba ito. Nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim," at tiyak na ikaw, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makakapatnubay, makakagabay tungo sa tuwid na landas. Ang ibig sabihin nito ay ang tinutukoy dito, hidayatu al-irsyadiyya. Ibig sabihin yung hidayah na makakaturo siya, kaya niyang ituro sa tao ang daan, ganito, ganito, ganon. Samantala, sa isa namang aya, o higit pa sa isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laysa 'alayka hudahum." Sabi ni Allah Ta'ala, hindi ikaw ang magbibigay ng gabay sa kanila. So, paano nag-contradict yung dalawa? Hindi. Sabi ng mga ulama ng tafsir at ang ulama ng aqida, ang hidayah na binabanggit sa aya na ating binanggit ngayon ay hidayatu tawfiqiyah. Hidayatu tawfiqiyah. Ibig sabihin, yung tawfiq, mag-change ang heart ng tao, gabay yun ay pagmamayari lahat ni Allah Ta'ala. Baka ito ang kanyang ibig sabihin. Pero basahin natin yung kanyang mga sumunod na statement. Hindi po yan ang katuruan sa amin na mga sheikhs. Hindi po sheikhs yun. Ang sheikh po, ang plural niyan, masyayikh or shuyukh. Huwag mong imoderno sa English. Sa Dawratul Hadith. Tulad ng isang sheikh namin na sa Sahih Bukhari, tafsir na si Sheikh Mufti Ustad Usman Hafidahullah, wallahi natatandaan ko talaga habang kami ay nag-aaral ng Sahih Bukhari after Fajr, madilim pa yun, sabi niya, pag-uwi niyo sa bansa ninyo, kung sakaling may ipinagbawal kayo,
at yung ipinagbawal nyo ay naging resulta niya sa lugar nyo at sa mga tao ay fitna, huwag niyo munang ipagbawal dahil sinabi ni Allah sa banal na Quran, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Ang fitna ay mas matindi kaysa pagpatay. Ang pagmimining dito ng fitna na tinatawag mong, ang ibig mong sabihin dito ay pagtukso o kaguluhan, no? Kung babasahin mo sa mga kutubut tafasir, kung tunay kang nag-aral ng tafsir, ang fitna na ibig sabihin dito ay shirk. Majority sa mga scholars, si Imam Qatada, Imam Mujahid, mababasa mo sa kitab na pinamagatang Fathul Qadir ni Imam Shawkani, inipon-ipon niya yung mga salita doon ng mga mufassirun na nauna sa kanya. Tapos sabi niya pa dito, so shirk ang ibig sabihin doon. Mas matindi pa sa pagpatay ang fitna. Yung fitna na minimin doon, hindi kaguluhan, kundi ang shirk. Okay? Ang tingnan nyo, yung maslaha, makakabuti sa tao, sa lugar nyo, dahil may bagay na naintindihan nyo dahil pag pinag-aralan nyo ng ilang taon, araw at gabi, ngunit hindi ito maintindihan ng ibang tao, kaya kung ano-ano na lang yung kaya nilang, kung ano na lang yung kaya nilang intindihin. Tama naman yun. Tama na payo yun. Pero sa pagkakataong ito, kumbaga, nasa time tayo na dito sa Pilipinas, andyan na yung, hindi na to yung time noon na hindi pa masyadong particular ang akida na pinag-uusapan at ang mga sekta. Okay? So pinag-uusapan na tinatalakay na, lumalabas na ito. Itong mga grupo ng Ahlul Kalam, andyan na sila. So anong gagawin mo? Hindi mo, general ka pa rin magsasalita. Hindi ganun ang alim, hindi ganun ang daiya. Napaka-general. Yung kaul ng iyong ustad, sa kanya yon. Pero tandaan natin, aqwalul ulama, la yustadallu biha. Ang akwal o ara ng mga ulama, kung alim man yung tinuturing mo na iyong ustad, ay hindi siya pwedeng gawing dalil. Ang susundin pa rin natin ay ang dalil. Bagkos, yustadallu laha. Ang akwal nila ay pwedeng isuporta sa dalil, pero hindi pwedeng yun ang maging dalil na para siyang kitab at sunnah. Sabi niya, mashallah, yun din ang ginawa nung una ng mga ulama sa Pinas, tulad nila Dr. Faisal, Madina graduate, Dr. Mahid Mutilan, pinagbabanggit niya, mga maranaw na mga ulama ito. Kaya sa panahon nila, walang fitna na naganap sa mga tao, mashallah, walang away-away. Sa pagkakalam ko, hindi. Kasi wala pang social media noon, kaya hindi ganun ka-popular. Para sabihin ko sa iyo, ang mga scholar noon pa itong usapin. Yung sinasabi mo si Sheikh Faisal o Maulana Faisal kung tawagin. Kaklase yan ng Sheikh namin sa Madina noon. Si Sheikh Muhammad Shuaib Abin, magkaklase sila. Kaso napatablig itong sinasabi niyong si Maulana Faisal. Napatablig siya sa kagustuhan niya na yung mga jama'at o tablig maturuan niya kung ano yung tama sa sunnah at sa kitab. Ngayon, si Mahid Mutilan, siya naman ay leader ng isang grupo na tinawag na Ulama League of the Philippines. So, noon pa yan ang usapin. Buhay na buhay. Nung time na yon si Sheikh Muhammad Shuaib Abidin. Ako mismo narinig ko sa kanya, kararating namin doon sa bahay niya sa Jensan, and then kaalis lang ni Faisal kabibisita sa kanya na pinagsabihan niya tungkol sa kanyang sinasamahang grupo na ang delikado doon ay siya ang madala sa sekta na yon. So, at napakatagal na nung mga pagsasalita ng mga ulama sa akida, hindi lang si Sheikh Muhammad Shuaib, marami pa sa kanya ng mga naunang Pilipino at Moro ng mga ulama, nagsasalita tungkol sa akida, nagsasalita tungkol sa laban sa Maulid, Nabawi, laban sa mga sekta, marami. Sabi niya dito, sa panahon nila, walang fitna na naganap, walang away-away. Mali ka doon. Kasi hindi ka naman saksi doon sa mga pangyayaring iyon. Ako medyo nakakatanda ako sa iyo. Kaya alam ko kung sino sa mga seniors na mga ulama ang pagdating sa akida ay talagang nagkaroon ng problema sa kanila. Meron pa doon. In fact, si Sheikh Shuaib noon, binombahan pa ang bahay niya. Tinapunan ng inagisa ng granada dahil sa pagsasabi niya ng tamang akida. So hindi totoo yan. Noon wala. Siguro sa inyo, pero lawakan mo, hindi lang naman Maranao ang Iranon o Maguindanao ng Muslim. Marami ang ulama. Maraming mga ulama. Sa Kagan may mga ulama. In fact, dito sa Davao City, mga Kagan at Maguindanao at Tausug, nakipaglaban sila sa mga iba't ibang klase ng grupo dito noon pa.
andyan na yung mga mangkukulam, mga magical, andyan na yung Sufi. So, talagang dati pa yan. Sabi niya, kaya wag niyo ako pilitin na sabihin ko ng masama yung Salafi Asy'ariyah. Ibig sabihin, itong mga ganitong klase ng tagapagsalita, ang gusto nilang marinig ng tao ay yung gusto ng tao, hindi yung kailangan ng tao. Magkaiba yun. Kaiba yun. Pag ang gusto mong pakinggan ay yung gusto mong marinig ang kanyang sasabihin, nangangahulugan gusto mo lang ng somebody na makaka-suporta sa kagustuhan mo, sa hawa mo. Ayan. So, medyo joke-joke sometimes, kahit walang dalil, walang dalil, walang ano, okay lang. Kasi joke-joke sometimes. Okay? Pero kung titignan mo, dito sa iba, seryoso, babanggit ng dalil, kala Allah, kala Rasul. Kasi yun ang mga tao, mga ulama, mga duat, na sinasabi nilang kailangan. Ang kailangan, para bang ikaw may sakit ka. May karapatan ka bang mamili ng gamot na ipiprescribe sa'yo? Sabihin mo, pipiliin ko lang yung hindi masyadong harsh. Hindi pa payag ang doktor mo doon. Hindi ka gagaling yan. Magpe-prescribe ang doktor mo sa'yo ng kailangan mo talaga. At yan ang mga tunay na mga scholar. Hindi yung pabanjing-banjing lang tayo, kunti. Tapos mamaya, tapos kang maligo, magpipicture ka pa, mamayday mo. Ano yung sense nun? Papakita yung katawan mo. Daiya ka. Sheikh ka. Meron pang mga iba pa siyang statement na sinasabi. Sinend sa akin sabi niya, itong video saan daw ako kakampi, sa naka-blue or naka-brown. Hindi ko alam tong post na to eh. Ito ang opinion ko, pinakamaganda tuwing nagkukutba tayo sa mga masjid or nagbibigay ng lecture, wag na po natin itapik ang akida. Ito na, dito na tayo. Wag natin sabihin sa mga tao ito yung ligaw, na sekta, sila impyerno, tayo paraiso. Basta wag na tayo magtapik ng akida sa mga moske. Ako, delikado ito kapatid, itong ganitong tao. Hindi ko alam saan ba nag-aral ito. Dahil ang usaping akida ay tapos na. Aba, kahit yung 4 na imma, hindi sila nag-debate ukol sa akida. At mga ulama lang dapat ang nag-usap dyan dahil hindi din yan maintindihan ng mga tao. Maganda pong topic na lecture ng Islam sa mga moske, lalo na pag Friday, kung paano manumbalik, hindi ko na alam yung dugtong. Okay, ano namang masasabi mo sa mga ayat sa Quran Al-Karim kung saan si Allah mismong nanawagan sa tao sa akida? Sabi ni Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. At aming ipinadala sa bawat bayan ang mga propeta upang sila'y manguna sa pagsamba at panawagan sa kaisahan ni Allah at maiwas ang mga tao, mailayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ba akida yun? Mal faida min irsalir rusul, min irsalillahi lirrusul. Ano ang faida o ang benepisyo, pakinabang na pinadala ni Allah ang mga propeta kung hindi sa akida? Hindi ba? Sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul A'raf, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Afala tattaqun? At sa mga kaum ni Ad, mamamayan ng Ad, isang lahi noon, isinugos sa kanilang kapatid nilang si Hud. Sinabi ni Hud, o aking bayan, sambahin ninyo si Allah, ang kaisahan ni Allah. Ma lakum min ilahin ghayru, wala kayong ibang Diyos dapat sambahin liban sa Kanya. Hindi ba kayo natatakot kay Allah Ta'ala? Aba, lahat ng ito ay subhanallah, lahat ng mga propeta ay ganun ang kanilang panawagan sa lahat ng mga tao na kanilang kung saan sila pinadala. Kung ganyan pala, wag na tayong manawagan na tungo sa tauhid o tungo sa Islam, kung ganon.
Ha? Pero hindi. Ebidensya sa kitab at sa sunnah na ang panawagan ng mga propeta ay patungo sa tauhid, sa tamang akida. Sa Suratul Araf pa rin, ibaba mo konti ang aya sa 73. Wa ila thamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kulu fi ardillah wala tamussuha bisu'in fayakhudhakum adhabun alim. At sa Thamud naman, mamamayan ng tribo ng Thamud. Ang kanilang kapatid na si Saleh, si Nabiullah Saleh, Metusaleh, sabi ng Metusela, sabi ng Bible, si Saleh. Qala ya qaum, o aking bayan, sambahin ninyo si Allah Ta'ala ang nag-isa na dapat niyong sambahin. Wala kayong ibang Diyos na dapat niyong sambahin maliban sa Kanya. Mayroong isang katibayan si Allah Ta'ala na ipinadala sa inyo. Ito ay isang buntis na kamelyo na magiging katibayan sa inyo. Palatandaan ng pagkapropeta ni Propeta Saleh. Hayaan niyo siyang kumain at uminom diyan sa lupain na binigay ni Allah at huwag ninyo itong hawakan. Subalit, huwag niyo itong gawa ng masama o katayin. Subalit kinatay nila ito. Ano? At sabi ni Allah Ta'ala, kayo ay parurusahan ni Allah ng matinding kaparusahan. So, napakarami pa na mga ayat sa Quran Al-Karim na ang lahat ng mga propeta ni Allah ang kanilang dinadakwa ay akida. So, paano yung nasasabihin mong wag na nating idakwa ang akida? Anong sasabihin natin sa tao? Anong ikikwento natin sa kanila sa mga moske? Ha? So, tignan ninyo ang nangyayari sa Palestine ngayon. Ano ang dahilan kung bakit nagkakagira ang mga Hudyo at ang mga Muslim doon? Lupain lang ba? Hindi. Dahil sa akida. Dahil sa pagsasabi ng mga taong Muslim doon na si Allah Ta'ala ang Panginoon na dapat sambahin. At ang Baitul Maqdis ay dapat maging malaya sa karumihan ng mga Hudyo. Innamal musyrikuna najisun. Sabi ni Allah Ta'ala, tunay na ang mga musyrikon magtatambal kay Allah Ta'ala, sila ay mga marurumi. So ngayon, ang tanong sa iyo, pwede bang sabihin mo na wag na natin ikuha ng akida, ito si Salaf, ito si Ash'ari? La. Hindi pwede. Kung ganun, mayroong duda tayo sa akida ng tao na ito. Gusto niya lang sabihin sa tao ang gusto ng tao. Pero yung kailangan ng tao na antidote, yung tinatawag na gamot, ayaw niya. Mag-ingat tayo sa mga ganitong tagapagsalita. Kahit pagano sila kaputi, kagwapo, sikat, magsalita, magaling mabihasa, magtausog, magmaranaw, maghindanaw, magkagan, magyakan, magsiyamal, mag-Arabic, mag-Malaysian, Indonesian, hindi yun ang importante. Ang tanong doon, hal yakulu biqaulillahi tabaraka, hal yastadillu biqala Allah wa qala ar-Rasul. Ang taong iyan ba ay sa tuwing magsasalita ay dinadalil niya ang Quran at ang Hadith? At kung sa pagdadalil niya, kagaya ba ng paliwanag at unawa ng mga salafus salih? Kagaya ba ng paliwanag ng mga sahaba, ng mga tabi'in at atba'u tabi'in? O sa sarili niya lang? Napakakatir, napakamapanganib nitong statement na ito na binasa natin ngayon. Makakaligaw ito ng napakaraming tao sapagkat maraming followers din itong mama na ito. Hindi ko na ito muna papangalanan sa ngayon. Magsilbi ito na warning sa kanya, sa sino mang followers niya, parating ninyo ang video na ito sa kanya. Kaya natin ito ginawa sapagkat public din siyang nagkamali. At akida ang pinag-uusapan. Nakasalalay ang tinatawag na kaligtasan ng tao o kaligawan niya sa akida na tinatawag. Ngayon, kung sa akida ay sa tingin mo, mamaliitin mo, walang kwenta para sa iyo, ay huwag ka na lang magsalita. I-save mo ang sarili mo sa kasalanan. Kung gusto mo mga targib o tarhib na lang, huwag ka nang tumalakay ng kahit ano about sa akida. Itong pagkomento mo ng hindi tama tungkol sa akida, pagliligaw ito at paglilihis sa mga tao. Kaya tayo nagjijihad. Kaya tayo nagdadakwa. Dahil sa akida. Hindi ba? Li'ilai kalimatillah. Ano pala ang kalimatullah? Hindi ba yan ang pangunahin na rukun ng reliyong Islam? At rukun ng arkanul Islam? Ng iman at rukun ng arkanul Islam? Kung walang akida, ano pang saysay nitong pagmumuslim mo? Pwede ka rin pala fruit cocktail yung akida mo. Bukas mag-iglesia ni Batman ka, sunod naman magsaksinadar na ka, kahit anong gawin mo. Hindi ba?
Magkuhan ka na lang, akida hopping, kahit saan-saan ka, parang tabo, parang market lang. Ayun, hindi pwede yun. Sa mga followers niya na dahil sa sinusunod siya sa ganda niya magsalita at sa paano siya magpaliwanag o yung iba pa ay sa gwapong-gwapo daw sa kanya. Sabi nung iba na nagbalita sa akin, ay masasabi natin, tignan ninyo ang kanyang sinasabi. Kung ang kanyang sinasabi ba ay nasa timbangan ng kitab at hadith at sa pamamaraan ng mga salafus salih. Sinabi ni Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, ito ang guide natin parati. Tuwing may mga speakers na bago, may katigyan aron mga pamimityala sa agama Islam, gamaw sa guna, ang mga bago, meron tayong makikita ang mga newbies na magsasalita, kahit napakahaba pa ng balbas nila, misang pabiyadin yung pungot nila, may abot na pakanto 5 yaon. Nahaba yaon, may abot pa 11, pasasa 11. Gawin natin guide itong sinabi ni Imam Muhammad ibn Sirin, isa sa mga tabi'in, rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a. Anong sinabi niya? Inna hadhal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ang kaalaman na ito ay agama. Ang kaalaman na ito ay agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tignan ninyo, siyasatin ninyo kung kanino nyo kinukuha ang relihiyon ninyo. Hindi doon sa gwapo, hindi doon sa Amerikano, matagal-tigin mag-English, napakagaling mag-English, napakagaling na sa Arabic. Tandaan ninyo, kahit Arabo may Christian, may Arabo din na Hudyo. Kaya titignan natin parati ang agama, ang relihiyon niya, ang akida niya. Matuwid ba ang akida ng tao na ito? O baluktot ba? Na mga kapatid sa Islam, yan ang dapat nating bantayan. Yan ang dapat nating bigyan ng pansin. Kasi worst pa yan sa nangyayari sa Gaza. Ustad, meron pa bang worst sa nangyayari sa Gaza? Oo, meron pa. Ano yun? Kapag nasunod ka sa mga aimmatil mudillin, sa riwaya ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, akhwafu ma'akhafu alaykum ala aimmatil mudillin. Ang pinakakinatatakutan ko sa inyo, higit na kinatatakutan ko sa inyo, hindi yung pagkamatay, mamatay kayo na syuhada, maubos kayong mga Muslim. Hindi yan ang kinatatakutan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung mamatay ka sa landas ng jihad, shahid ka. Sa landas ng pagsamba kay Allah Ta'ala, shahid ka. Ang mga bata sa Palestine, na para na lang mga staff to, yung mga katawan nila na wala yung mga ulo, mga parte ng katawan, sila ay mga syuhada. Tatanggapin ang mga martir ni Allah Ta'ala sa araw ng paghukom. Inshallah. Pero, ang problema kung ikaw ay maligaw ng mga tao na ganito na taga-akay na mangliligaw, aimmatil mudillin, na kada sila magsasalita sa kanilang kuhan, akida mo ang nasisira. Kasi nadadala ka sa mga pungay ng mga mata nila at sa mga ganda ng mga salita nila. Dekurado ang mga mga sinasabi nila. Waliyadhu billah. Tandaan ninyo, ang salita ni Shaitan, decorated din masyado ng mga salita. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, shayatin al-insi wal jin, yuhi ba'dhum ila ba'd, zukhrufal qawli ghurura. Sabi ni Allah Ta'ala, at ganoon na lamang sa bawat propeta, naglalagay kami ng katapat niya na kanyang katunggali, kontra niya. At mula sa mga satanas o demonyo ng mga tao at mga engkanto, na sila ay nagsusuportahan, nagtutulungan sa isa't isa, na napupuno ng palamuti ang mga pananalita. Wala na po tayong oras, nawa po ay umabot sa inyo ang ating concern sa mensaheng ito. Siningit lamang natin ito ngayon sa programa, upang makarating ito sa pangkalahatan, sa mga tulad nitong nilalang na ito na binanggit natin, at sa kanyang mga tagasunod, at sa mga tulad niya. Hindi lamang siya, subat sa mga tulad niya. Gabayan tayo ni Allah Ta'ala, at patatagin sa Al-Manhajus Salafi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.